Morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Shop. So, bigyan ko lang kayo ng update dito sa day 2 ng ating pulsan na kararating pa lang na halaman. Para lang sa hindi pa nakapanood ng unang video, ito yung mga halaman na bumiyahe na almost 2 weeks, no? At pagdating dito ay hindi maganda yung lagay. Ibig sabihin, kung dati-rati 12 yung rhizome dumating sa akin, 2, 3, 4 na lang yung rhizome na natira. Tapos medyo leggy pa or mahahaba na yung mga new growth nila. Pero eto, nag-decide tayo na ipulsan agad pagdating. Siguro kung nung bago pa lang ako hindi ko to gagawin. Pero since na try ko na i-acclimate yung mga ganitong klase ng halaman, itong mga Venus flytrap, ng pulsan agad kapag dating, at nakita ko na nagre-recover naman sila ng mabilis kesa yung dadahan-dahanin ko pa after ko ma-acclimate sa shaded, no, ay ipupulsan ko. Although maganda na yung itsura nun at malaki, it will take more time at dadaan na naman siya sa another cycle ng acclimation. Although mas safe talaga yon, pero sa akin kasi bilang seller, no, mas gusto ko na gumanda agad yung halaman at tumibay agad, no. Yung risk na mamamatay yung halaman halos na ano na kasi namin, medyo nagamay na namin, kaya hindi na kami natatakot na mamatay yung halaman na amin ina-acclimate. So wait lang, papatayin ko lang tong antilig ko. Ayan, medyo umulan kanina madaling araw, pero nagdidilig ako ngayong tanghali. So sana nakakita sa akin sa kapitbahay namin, mga iniisip, ano ba yan, uulan lang kanina, nagdidilig agad tong hardinero na to. Pero ito po ang update sa ating mga pinulsan kahapon. Makikita nyo may mga sunog na traps. Kainan na silang dalawa. Ayan. So, pwede nyo tanggalin yan pag nagkakainan. Wala namang kaso kung hindi nyo tatanggalin. Pero yan, na magdidilaw yan, tas mangingitim after ng ilang araw. Kasi yun yung mga lumang mga traps. Ayan o, nangingitim na, diba? So normal yan. Matakot kayo kung ang nangingitim ay yung new growth. Itong mga bagong tubo, yung mga hindi pa bumubukas, lalo na kung ayun yung mga nasa pinakagitna, no? Pero kung ayan naman ay yung mga old traps, huwag kayong matakot kasi normal yan. Normal sa isang halaman na nalalagasan ng dahon, diba? Kung hindi nalalagasan ng dahon yan, maaaring peak na halaman yan, no? So natin dito, may masasampulan tayo. So ito, no, tulad dito sa grapes, no, kapag ka mga lumang mga dahon na ng grapes, makakakita ka ng mga tuyo. Mag-uumpisa yan sa paninilaw, tapos magiging brown, no. Sa ano naman, sa BFT, mag-uumpisa rin manilaw, mag-itim. Ayun yung pagkatuyo ng BFT na mga malalagas na dahon. Pero as long as healthy yung new growth, no, sa mga BFT or any other plants, no, ay wala kayong dapat ipag-alala. Tulad nito, ano ba to? Wild cucumber. Oh, tama. Basta healthy new growth niya, healthy siya. Pero kung yung new growth niyan ay nangingitim at lanta, ano kayo mabahala. Oh, tulad nito. Oh, ayan. Nalalanta-lanta na. Pero hindi naman yung carnivorous plant yan. So normal na may mangitim. Pwede yung tanggalin yung mga nangingitim na yan, no. Pwede kayo mag-manage ng mga halaman nyo. Pero kung ang pinag-uusapan natin ay yung kararating lang na halaman, huwag kayo mag-alala kung mga old growth naman yun namamatay. Kasi isipin nyo, stress sa yan, sa biyahe. Kung isang linggo nagbiyahe, tapos mainit, walang media sa loob, diba? So walang liwanag, walang sunlight, walang moisture, so stress talaga sila.
Pero kapag inacclimate mo na, kahit man kano kaliit yung dumating sa inyo, lalaki at gaganda, di ba? So may mga time na namamatayan pa rin kami ng halaman. Hindi naman kami perfect kasi dito talaga sa atin sa pag-aalaga ng mga ornamental or carnivorous plant, kasama talaga yung ma-stress yung halaman, mamatay. Pero may iwasan naman yon kung tama yung maintenance mo at pag-aalaga sa halaman. Yung tatlo: low mineral water, low mineral media, and enough sunlight. Kapag low mineral media, kailangan healthy yung media mo, walang algae, tama yung media na ginagamit. Low mineral water, kailangan distilled rainwater, reverse osmosis water. Bawal yung mga hard water tulad ng deep well, tap water, at yung iba pang mga high mineral water. Sunlight, depende kung Venus flytrap, give them as much sun as possible. No, kapag mga sun juice, pwede rin namang ipulsa niyan, pero pwede nyo rin ilagay sa medyo shaded na lugar. No, pag pitcher plant, lagay nyo talaga sa medyo shaded. Tapos higher humidity, no, para mag-pitcher at gumanda. Naipupulsan din naman to, itong mga pitcher plant to, pero patibayin nyo muna. No, maganda sila sa pulsan. Kitang-kita nyo yung pinakamagandang kulay nila at pinakamagandang mga feature kapag nasa mas maliwanag sila. That's not necessarily yung tulad ng sobrang liwanag tulad sa BFT, although kaya nila yon sa mga lowlands. Mas maganda sa kanila yung medyo yung ganyang setup, medyo may lilim, tabi ng lilim. Pero kung gusto nyo na low maintenance, matagal matuyo, hindi kayo magdidilig ng madalas, ay ilagay nyo sa medyo ganitong lugar, humid, shaded. So very minimal yung mga mamamatay at yung mga stress madali makarecover kapag humidity. Nakikita nyo sa ibang ornamentals saka sa mga flowering at fruiting plant or trees, ang ginagawa ng iba, di ba, ina-ICU or binabalot sa plastic. So ganoon din dito, kasi halaman din to itong mga carnivorous plant. So ayun, ito yung mga iba pa palang update sa ibang mga dumating kahapon. Busy kakariki, ayan, nasa pulsan agad. Yung ibang mga propagation, bloody nurse. Asan si bloody nurse? Ito si bloody nurse, legit bloody nurse to, kasi ito yung humingiwi kapag hahawakan mo yung mga traps nila. So kahapon na-realize ko, kapag pala sobrang tagal mo nang humahawak ng mga ganitong klaseng halaman, at yung literal na humahawak, yung napipil mo yung kanilang foliage, hawak pa lang kilala mo na kung cultivar. Ba makita mo yung cultivar, wala pang traits, pag nahawakan mo siya, nandun na yung parang madaling i-identify yung kinis ng halaman, yung pagiging hollow ng mga traps nila, at yung peel. So ewan ko dun sa iba, share nyo kung yung mga naka 5 taon, 7 years, 8 years na dyan sa paghahalaman, diba? Pag gumawa ka naman, grapes to din dito. Pag nahawakan ko, nakita ko yung alam ko na grapes to. Yung hugis ng dahon, alam ko nakataw ba siya, kasi dito na lumaki yan Pag nakahawak ka ng ibang dahon, alam mo na hindi grapes, kahit na binding pa rin, diba? Iba yung peel saka yung pakiramdam. So anyway, try to master your routine, no, dito sa mga carnivorous plant, at mas dadali lang. Dati nagkaroon din kami, nag-aala kami konting makita mo na nag-green o slime, algae na yan, ripat. So ganoon din kami dati nag-uumpisa pa lang kami. Mga kasabayan ko ngayon, mga veterano na rin, mas marami pang mga mas matatagal sa amin, kaya lang iba nag-quit na, iba na pinagkaabalahan. So yun lang. At ito munti ko pang makalimutan, didiligan ko rin ito.
So, ayan. Yung cultivar na tayo, cultivar. Ang species na to, o hybrid na to, ay Lowe eccentricosa. Kilala nyo yan. So, anyway, magdidilig muna ako. Hindi ko pa nadidiligan lahat ng mga halaman dun sa labas. At medyo natutuyo na yung mga moss. Yung halaman okay pa. Yung moss, hindi ko pwedeng pabayaan eh. So, yun lang. God bless and bye-bye.